sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bakit mahina? Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ako, kumusta kayo mga kababayan natin sa Bicol Region? Abay, Madam Vice President Leni Robredo, ha? Abay, nagpapasaklolo na ang dating Vice President Leni sa national government. Abay, di tawagan natin ang mga taga Malacanang, ha? Senator De Butler. Ayan. Abay, Mr. President, ang mga taga Bicol, sila po ay lalo yung mga taga Naga ay humihingi ng saklolo. Dahil ang Vice Presidente ngayon, aba, parang crying in the rain na, ha? Dahil ang dami ng winasak na tahanan. Diyos ko, tinangay ng ano, ha? Tinangay ng malakas na agos ng tubig sa ilog. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. Ayan, huwag kang iiyak, Madam Vice President, ha? Ayan, maraming sasaklolo dyan. Abay mo, Sulsipulo Tom Rento, General Ronces Valles, ha? Abay, kailangan na yung mga kuyang natin yan pakilusin para tulungan ang mahabay natin sa Bicolandia. Para sa Camarines Norte, Albay, naku, Diyos ko po mahabagin, Lord. Grabe itong Christine mga ateng. Abay, mantakin po niyo mahabigan ni mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao ay tinamaan ng bagyo, ha? Mantakin po niyo mahabigan mula Batanes sa norte hanggang Surigao del Norte, Surigao del Sur. Abay, most merciful Johnny Pimentel kung Romeo Momo, ha? Abay, i-ready ang mga dyan, ha? I-ready ang mga ayuda. Grabe, ha? Abay, kaya ngayon pong araw na, nga pala, dito sa Metro Manila, mga kuya, ha? Ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, kasama na rin ang Bulacan, ayan, Zambales, ha? Pampanga, ha? Abay, signal number 1. Kaya yung mga addict sa golf, ayun, suspended yata, sarado ang mga golf courses. Pero yung mga addict talaga sa golf, rain or shine, kahit bumabagyo, golf pa rin. Basta ingat-ingat lang. At siyempre po mahabigan, abay, para sa aking mga constituents dito sa Star City, ha? Walang pasok ang aking mga constituents sa Star City. Sarado po ang tanggapan ng Star City ngayon dahil sa bagyong Christine. Talaga namang daming crying in the rain ngayon. At siyempre, ito ang rain or shine. Iba rin ang mga senador mahabigan, rain or shine, talagang tuloy ang palabas. Darating ang anointed Son of God, Pastor Apollo Kibuloy, sa pagdinig ng Senate ngayon. Wow! Ano kaya ang sasabihin ng anointed Son of God? Abay, abangan natin ang mahabigan. Parang gusto kong manood ng live mamaya, ha?
Ready mo nga dyan, Raymond. Ayan, full house ba dyan? At isa pang malulupit na balita natin, ha? Abay kung may Typhoon Christine, meron ding Typhoon Kibuloy. Pero eto, ha? Ayan, matin talaga ang Typhoon Sara talaga, ha? Abay, pumayag na ang Vice Presidente Inday, ha? Good morning, second gentleman Mans. Abay, sige, panyuro, psychotest tayo, ha? Isama na natin ang drug test, ha? Ayan, isama natin ang lahat ng mga congressmen. At kailangan live sa telebisyon. Talaga naman, ano, ha? Pero ang presidential son, ha? Abay, nagalit na rin ang congressman Sandro, ha? Abay, sabi niya, sobra na. Ayan, bakit naman idadamay pa aking lolong nananahimik? At pupugutan ang ulo ng tatay ko, ha? Ayan. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos kahapon sa anniversary ng Coast Guard, lang, smile lang. Ay, eto pa isang bagyo, ha? Yan na bagyong John Vic Remulla, ha? Bagyong John Vic. Ako, maraming kinakabahan mga general sa Philippine National Police ngayon. Abay, mantakin po niyo mga bigan babawasan daw ang bilang ng mga general, ha? From 135. Tama ba, ha? Edniel? Abay, magtitira na lamang daw ng 25 na generals. Pero siyempre, ito rekomendasyon pa lang sa Commander-in-Chief, ha? Bahala daw ang Pangulong Bongbong Marcos kung susundin ang kanyang mungkahi. Sandali lamang, alamin nga muna natin ang kalagayan ng panahon. Wala bang pagbabago ang bagyo, ha? Ayan, ano bang nasamba ang ninong ng bayan? Talaga itong ninong ng bayan natin mabigan, hindi rin nagpapatalo, ha? Hindi nagpapatalo sa Quad Committee at saka sa Senado. Rain or shine, may bagyo man o wala, abay aling pilising. Tuloy ang pamimigay ng aginaldo at siya ay nandyan ngayon sa may San Dionisio, Parañaque. Aba, sa Olivares country, ha? Abay, oy, birthday boy, Congressman Brian Yamsuan. Abay, kumusta ang laban dyan? Tuloy ba ang laban nung magbayaw? Ang maglalaban sa pagkamayor itong si dating si Congressman Edwin Olivares. Kalaban yung misis ni Utol. Ano nga ba ang pangalan ng kapatid niya? Eric Olivares ba? Lulupitan na, ha? Pero sandali lang mga kaibigan, alamin muna natin ang kalagayan ng pagpanahon. Ano ba ang latest? Baka may pagbabago at tayo pala ay nasa yellow warning alert ba ang Metro Manila ngayon? Ay, Mayor Marcy Chodoro, ha? Yan. Abay, kumusta ang Marikina River, ha? Akala natin kagabi mahabigan tuloy-tuloy na ang malakas na pag-ulan, ha? Akala natin aapaw na naman ng Marikina River, Espanya River, Top Avenue River at Bendia River. Grabe, ha? Okay, alamin mo natin mahabigan ang latest mula sa Pag-asa. Bago ating mga reports mula sa Bicol Region. Aba, yung reporter namin sa Bicol, John Andre Dizon, Worshipful Master, sir, ha? Aba, hindi mag-report binaha yung kanyang bahay, hindi makalabas ng bahay, ha? Hanggang second floor ba ang tubig dyan sa bahay mo, Ruel? Grabe, ha? Baka pwede magpadala ng yung mga gamit ng Coast Guard. Admiral Balilo, ha? Teka muna, ba't wala na yata si Admiral Balilo? Na ba ito? Nag-retire na ba, ha? Nasa linya natin ang Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Ano ba ang sitwasyon? Lalala ba? Ayan, lalakas ba ang ulan? At lumakas daw po at bumilis ang bagyo, ha?
Sa bagay, mas mainam po pagka bumilis para lumayas na kaagad dito sa Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang latest mula sa Pag-asa, si forecaster Jeremy Aguilar. Jeremy, kumusta ang kalagayan ng bagyong Christine? May pagbabago ba? Magandang oras po sa mga taga-subaybay. Narito po ang latest bulletin update sa bagyong Christine ngayong alas 8. Napanatili po ni bagyong Christine ang kanyang lakas habang tinatahak ang Northern Luzon. Ang sentro po nung alas 7 ng umaga ay namataan sa layong 310 kilometers east of Baler, Aurora or 310 kilometers east-northeast of Infanta, Quezon. Itaglay na lakas na hangin po umaabot sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 105 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos sa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. May nakataas po tayong tropical cyclone wind signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, northern and eastern portions of Quezon, including Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, and northeastern portion of Sorsogon. Signal number 1 naman po sa Batanes, Babuyan Islands, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Occidental Mindoro, including Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, of Sorsogon, and Masbate, including Ticao and Burias Islands. Sa Visayas naman po, sa Aklan, Capiz, Antique, including Caluya Islands, Iloilo, Guimaras, northern portion of Negros Occidental, northern portion of Negros Oriental, and northern portion of central portions of Cebu, including Bantayan Islands and Camotes Island, Bohol, rest of Samar, rest of Northern Samar, Leyte, Biliran, and Southern Leyte. Sa Mindanao po, sa Dinagat Islands and Surigao del Norte, including Siargao, Bukas Grande Group. Dulot po sa bagyong Christine, makakayanas po mga pagpabugsong lakas ng hangin ngayong araw sa Mimaropa, Visayas, and Mindanao. May nakataas po tayong gale warning sa seaboards po ng Luzon and Visayas. Para po sa heavy rainfall outlook ukol kay bagyong Christine, ngayong araw po makakaranas po ng mga matinding pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, Quezon, Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Malalakas naman pong pag-ulan sa rest of Cagayan Valley, rest of Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Rizal, Albay at Sorsogon. Katamtaman hanggang sa malalakas pong pag-ulan sa rest of Central Luzon, rest of Calabarzon, Metro Manila, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Calamian Islands, Masbate at Northern Samar. Kung di po magbabago ang forecast track ni bagyong Christine, ito po ay maglalandfall sa Isabela or Northern Aurora po mamayang gabi po or sa madaling araw po bukas at lalabas po ng Philippine Area of Responsibility by Friday. Yun lang po, nag-uulat mula sa Pag-asa Forecasting Center, Jeremy Aguilar. Jeremy, dito sa Metro Manila, lalakas pa ba ang mga pag-ulan dito hanggang mamayang gabi? Opo, inaasahan po natin na makahanas po tayo ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ngayon sa Metro Manila. Ayan, moderate to heavy o... Opo, moderate to heavy po. Wow, moderate to heavy ha? Mga anong oras in-expect yung malakas na buhos ng ulan dito sa Metro Manila, Jeremy? Sa kayo po, nag-i-start na pong umulan ngayong araw. Tapos inaasahan natin po baka hanggang Friday po, umuulan po tayo, mga light to moderate rains po. Mm-hmm. May mga pagbahabang inaasahan sa Metro Manila, Jeremy? Maaari po, kasi po buong araw po tayong uulanin hanggang sa Biyernes po. Ayan. At anong warning natin sa sa rain? Yellow warning o red? Yellow warning. Sa ngayon po, wala pa po atang nakataas na rainfall warning. Wala bang pero anyway, sige. Maraming salamat, Jeremy Aguilar mula sa Pag-asa. Maraming salamat din po. Teka mo, ba't ayaw? DZRH Weather Bulletin.
Nakot na ingat-ingat po tayo ha. Buti na lang at sinuspindi ang klase at mga pasok sa mga government offices. Aba, inaasahan po mga misis ang malakas na pagulan dito sa Metro Manila at lalo na doon sa Northern Luzon, Ilocos Norte, Cagayan Valley, Aurora. Abay, maglalandfall yata ang bagyo diyan po sa Isabela o kaya ay probinsya ng Aurora. At dahil po sa bagyo mga kuya mga ating, abay, kumusta ang smiling president ha? Abay, tinatanong kahapon kung ano reaksyon dun sa mga patutsada ng vice-presidente ha? Abay, ngumiti lang. At dahil nga sa bagyong Christine, kanselado na ang mga schedule. Ano ba dapat ang mga schedule ng Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ng Miyerkules, Miss Let? Aris number 14, alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Let Narciso please come in. Let. Lakay, ipinagpaliban ang seremonya sa paglagda sa Laguindingan International Airport Public-Private Partnership Project Agreement na gaganapin sana sa palasyo at sasaktihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga. Kalalabas lang ng abisong ito mula sa palasyo. Wala pa namang pasabi kung apektado rin ng masamang panahon ang iba pang mga aktibidad ng Pangulo. Kabilang dito ang pagdalo sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas sa National Congress 2024 sa SMX Convention Center sa Pasay City mamayang hapon. Magiging panauhing pandangal rin si PBBM sa 50th Philippine Business Conference and Expo 2024 sa Marriott Hotel Pasay City na inorganisa ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Una nang sinuspindi ng Malacanang ang pasok sa trabaho sa gobyerno sa buong Luzon dahil sa bagyong Christine. So isa pa lang lakay, isa pa lang doon sa kanyang tatlong schedule ngayong araw ang nakakansela. Abay, nagpapasaklolo ang kanyang bagong BFF, Vice President Leni Robredo Sanaga. Wala bang ang aksyon ng Malacanang o di ba tutulong doon sa Bicol? Hindi ba pupunta ang presidente? Wala pa sa ngayon lakay pero maya-maya siguro maririnig natin mula sa Office of Civil Defense. Magkakaroon sila ng briefing kung ano ang tugon dyan. Dahil sinabi naman ni Pangulong Marcos lakay na kapag gantong panahon ng kalamidad o kung may bagyo, mayroong SOP na. So siguro dadagdagan na lang yung mga direktiba dahil nga medyo matindi yung epekto nitong bagyong Christine. So ang Pangulong Marcos pupunta sa Office of Civil Defense mamaya, NDRRMC sa Campo Aguinaldo? Wala pang ganyang impormasyon lakay. O sa Malacanang ang briefing? Oo, lakay. Yun yung naunang schedule na magkakaroon ng briefing ang OCD sa palasyo ngayong umaga. Okay. Maraming salamat, Miss Let mula sa Malacanang. Teka muna, nasaan ka ba? Nasa Malacanang ka ba? Kumusta ang ulan dyan, panahon? Lakay, maulan. Ayan. Hindi naman kalakasan, pero makulimlim at maulan. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa lakay. Let Narciso, latest mula sa Malacanang. Samantala mula sa report sa Malacanang, dumako tayo sa Paranaque. Aba, ano ba ang nandyan na aninong ng bayan? Abay, dumako sa barangay San Dionisio, Parañaque City. Abay, kumusta ang flood control project dyan sa Parañaque? Latest, ayan, dito natin mamigay muna tayo ng aguinaldo. Pambihira ito ha, magpapasko mabigan. Mukhang wet Christmas yata tayo, aling Pelising. Narito muna ang pamigay ng aguinaldo ating ninong ng bayan, Santa Claus ng bayan. Rain or shine, may baha o bagyo. Ganyan po ang DCRS mabigan kahit may kalamidad, may mga sakuna andyan po ang DCRH kasama ang DCRH Operation Tulong. Namigay ng tulong at hindi ng tulong, mga aguinaldo pa yan sa ating DCRH Malakas Aguinaldo Promo. Dahil
Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Stand by, Raymond at Paas. Nandiyan na ba ang anointed son of God, Pastor Apollo Kibuloy sa Senado? Dito muna tayo sa Santa Claus ng Bayan, Ninong ng Bayan, Ninong Sherwin. Sino ba ang bibigyan mo ng aginaldo ngayong umaga ng Miyerkules? Aba, si Mambaklara nga pala ngayon, ano ha? Ninong Sherwin, please come in. Ninong, maulan ba dyan? Umuulan ng basa? Ako sa Manuyo 1, Las Piñas, bahagi ng tramo. Pero paglampas ko rito, pabalik ako sa San Dionisio, Parañaque. Yan, no? Dahil nandito tayo sa boundary saan ng ka? Manuyo 1 ng Las Piñas. Ito, lugar ni Camille. Ito, lugar naman ni Edwin. Edwin, Camille. Alam nyo na yan, ha? Si Yamsuan tsaka si Tambunting. Ayan, mga Marquez. Pero yung winner taga dito sa bahagi na to ng San Dionisio, Parañaque. At mga kababayan natin dito nakapayong na dahil malakas yung ulan ngayon. Naku. Kaya malakas din na nakikinig. Dagdagan mo yung mga payo na pamimigay mo dyan. Ay nako, lakay dito marami tayong pamimigay. Mamaya dito sa mga residente rito. Dahil eto na po natin lakay na nakatune in sa DZRH yung kanyang radyo. Ano si nanay nanay pa. Ganda ng transistor ni nanay. Estrella po. Diaz. Si nanay Estrella Diaz. Nanay Estrella, palagi ka nakatune in sa DZRH. Opo. Araw-araw nasa bahay ako Pagka alas 6 ako nandito. Nagtitinda sa lakay ng paborito ng mga babae. Ano na to? Ganda naman ng transistor ni Aling Estrella. Ayan, pwedeng sa mo na bilhin Aling Estrella. Ang ganda-ganda naman. Biling ko na lang, palitan ko ng mini component. Opo, binili ko sa El Shaddai. Binili sa El Shaddai. Wow, kay Brother Mike Velarde. Oo. Ate baka Ate baka naman ang istasyon mo lang nakatutok lang sa istasyon na El Shaddai tsaka DZRH yan. Sa madaling araw po, wala pa po ang DZRH. Ganun ba? Pagtugtugan pa. So, yun, nandito lakay sa El Shaddai. Ayan. Kapag balita na. Kasi kanina sabi ni nanay, kapag gantong maulan, lagi siyang nakikinig ng balita. Ayan. Sa DZRH. Aling Estrella, bakit malungkot ka yata? Sherwin, paligayahin mo si Aling Estrella, malungkot. Okay. Paligayahin na natin si Nanay Estrella. Sino pa rin tumanaw sa tuwing umaga? Si Teo Makalma po. Bigyan ka agad na aginaldo si ate. Kita mo, din ang ngumiti ngayon. Dahil malamig ngayon, Nanay Estrella, papainitin ka namin gamit ang vitamin E. Ayan. Mag-iinit kayo. Thank you po. Dahil MP Light yan, ate, 3 kutsarita lang. Kutsarita lang daw po ang niya. Tatawa si Nan. Parang kulang daw yung 3 kutsarita. Ganun ba? Pwede mong lagyan isang kutsarita yung kape, nanay. Lagyan ko ng kape po. Pwede na may ado. Ayan. Kape with vitamin MP Light. Okay yan. Ngayong malamig ang panahon. Grocery bag yan mula sa DZRH para sa iyan. Yung mo may magpagagamit na kasi may kasamang pansit yan. Ay, sige po. Maraming salamat po. Ayan. Malaking tulong po sa akin. Teka muna si ate. Bigyan mo ng payong si ate. Umuulan. Lakay, kanina nga problema niya nung pagdating nga rito na ulanan siya. Wala siyang kapayong-payong sa bahay. Dahil wala kayong kapayong-payong, eto meron kayong DZRH umbrella. Ayan. Magagamit na yan mamaya. Magagamit na yan kagad. Pwede na yung ipanglaban sa ulan niya. Opo. Ayan. Para hindi magkasakit. Ayan, ingat po kayo ate ha. Ayan, mukhang sinisip mo na po kayo ate ha.
Ingat po. Ayan. Paano ng Diesel H, nakakagaling. Dahil pag ginamit mo to, hindi ka mababasa, hindi ka magkakasakit. Bigyan mo ng jacket yan. Eto, sa'yo na rin itong jacket. Alam ba tayong jacket? Tawagan mo si Kuya Willie. Ayan, hingi tayo ng jacket. Ha? Ayaw mo, magkakaroon na rin tayo ng Kuyang, dahil... Kuyang Willie Revillame, nasaan ka ba? Padala ka nga ng jacket dito at bigyan natin ng jacket si Aling Estrella. Ayan. Naku lakay, si Kuya Willie, nakikinig sa atin yan. Saka si Tita Nini. Yan, si Tita Nini, mamaya nandyan. Ay, oo. Okay. Sa mga lakay, sa mga naulan na guys, manalo ng 1,000 pesos yan. Tignan mo, mag-t-shirt kayo. Huwag kayo nakahubad. Meron kaming t-shirt. Bigyan mo sila ng t-shirt para hindi nakabolt ang mga yan. Nakatopless ang mga ito. Yung mga nakatopless yan, bigyan mo ng t-shirt, Sherwin. At tignan mo yung nakabakli sa kayo, nangingitim mo. Ayan, Nangingitim nung katawan. So, nice manalo ng 1,000 pesos. Lagi tumukok sa Teaser H. Baka kayo nasusunod natin winner sa Teaser H. Mas malakas. From ours number 6, Sherwin Batang Batang Teaser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Maraming salamat. Good morning, Aling Estrelita Diaz. Buenos dias, Aling Estrelita. Muchas gracias, ha? At, huwag kang mag-alala, Kuyang Robin ko, ha? Ayan, ang sabi ni Kuyang Robin ko, Sherwin, kailan ka naman daw pupunta ng Cotabato City? Ayan, huwag kang mag-alala, ha? Darating din tayo dyan sa mga kuyang natin sa Kutang Bato Masonic Land sa Cotabato City. Sandali lamang, Raymond. Abay, pakapihin muna si Pastor Apollo Kibuloy pagka nandyan na, ha? Abay, sino ba ang nagke-cater dyan sa Senado, ha? Pati ba si Katunyings ba ang catering dyan sa Senado ngayon, ha? Abay, pakapihin muna ng baka mamaya hindi maayos yung breakfast ni Pastor sa Campo Crame, ha? Ay bigyan ng masarap na breakfast yan sa Senado para mamaya ay maganda ang pagsagot sa mga tanong ng mga taga-SBI, Senate Bureau of Investigation. Babalikan natin ang mga reports. Standby, Raymond. Standby man ang Milky mula sa Kamara. Grabe itong mga kongresista, ha? Pati ba ikaw, Kong Romy Acop, kung abante, nabot din ng alas 2 nga ba na madaling araw man ng Milky, ha? Grabe, ha? Lulupit ninyo, ha? Baka magkasakit kayo dyan. Oras, Chief Justice Alexander Jessa Mundo. Ganap na alas 8. Bilis na oras. Alas 8:38. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginahawang generika para sa... Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. 63 days na lang. Wow, Pasko bilis na. ng panahon, ha? Abay, kung ka na may bagyo, naka-business suit ka. Kasi sabi mo kanina, di ba ako nilalamig? Hindi nagsuit ako. Pero Lakay, alam mo, tumatawa man tayo, pero sobrang puyat ako, Lakay. Nalulungkot ako. Minomonitor ko kasi yung baha, antindi ng baha dyan sa bayan namin din, pala, Lakay. sa inyo sa Villar, Albay. May mga not passable roads at hanggang bubong Lakay ng bahay yung baha. Ha?
Oo. Kasama yung mga madaming winasak na tahanan dyan. Nakita ko yung video ni Roel Saldico kahapon. Yung mga bahay, inaanod ng malakas na agos. Sa area ng Uwas yun, Lakay, at sa may Naga yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Sa amin naman, Lakay, ito yung sa amin, Lakay, kung saan ako lumaking bayan. Naku, ayan, yan, yung no? tubig, baha. Sa inyong lugar ba yan? Sa Albay ba yan? Doon yan, Lakay, sa bayan mismo ng Hubilyar. Anong ilog yan? Oo. Yan mismo, Lakay. Hindi yan ilog. Hindi ilog kalsada yan, Lakay, na may mga yan? bahay. Oo. Diyos ko po, kalsada, naging ilog na. Parang Kaya ingat-ingat. Tsaka may isang lugar din pala dyan, Lakay, kung may mga nakikinig sa atin na mga law enforcement o official po ng lokal na pamahalaan. Dyan naman po sa may Sorsogon, sa may Banuang Gurang, Lakay, yung pangalan ng lugar. Marami ako nakikitang nagpo-post sa Facebook. Hanggang ngayon, Lakay, wala silang balita sa mga kamag-anak, Lakay. Dahil yung area na yan, Lakay, ang Banuang Gurang na yan, nag-aaral ako dyan ng first year high school. Ang evacuation center dyan, Lakay, ay simbahan. Naku. So yun ang pinakamataas na area. Aside from that, may bundok, pero yung simbahan na yun yung talagang evacuation center. So nag-aalala yung mga kamag-anak, Lakay, kung ano nang nangyari dahil nga sobrang taas ng baha. Hanggang ngayon walang ni isang komunikasyon doon sa mga nag-evacuate sa simbahan. Ito nga yung mga mobile ni Ninong Manny Pangilinan, TV5 dun sa Naga, alam mo yung pick-up nila, yung service nila, nalunod. Kasi Lakay, sobrang lalim talaga nandun sa hotel yung kanilang pick-up mobile car. Ayan, abay nalunod po, mahabigan, umapaw dahil sa lalim po ng baha. Kaya ingat-ingat po tayo, pero sandali lamang Sister L. Ayan, naku, good morning sa mga kuyang natin. Kayo talaga, ha? Ayan yung grupo ng Blue Mooners. Ayan, Kuyang Willie Manahan. Abay, Attorney Amir Putin Pelaes Momo. Abay, walang hiya. Abay, may bagyo na, mag-golf pa kayo, ha? Seryoso ba yan, Lakay? Oo, sabi nila, rain or shine or storm. Baka tuloy ang golf. Baka ang bunbunan nila mabasa. Di ba daw si Punin, huwag lang magkasakit. Ayan, kasi lalo daw sila magkakasakit pagka hindi nakapaglaro ng golf. Ay, ganun ba yun? Ganyan yung mga addict sa golf, Sister L. Ay, good morning, General Gordon Descanso. Ayan, abay, Chris Laksa. Ayan, Mel Mabilin. Abay, ingat-ingat sa golf natin, baka magkasakit tayo. Lakay, baka nakalimutan mo ang yung city ay sarado ngayon. Ayan, abisuhan natin ang iyong mga constituents at sa mga gusto pong pumunta sa Star City. Nakasarado po ang Star City ngayong araw dahil nga po sa bagyong Christine. Ayoko na mga mabitin kayo pagka pupunta na Star City, di kayo masakay ng Chubibo. Ayan, bitin. Ayan. Siyempre yung mga staff din kasi Lakay ng at saka, Star City. ma-stranded ka. Baka pagpunta nyo rito, ma-stranded kayo sa mga baha. Ayan. Stranded ka. Lakay, gusto mo ma-stranded sa Chubibo ka lang. Pero eto, hindi stranded po, mahabigan ang Pastor Apollo Kibuloy. Nakaalis na mula PNP Custodial Center. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Israel, kalalabas lamang dito sa Camp Crame ng convoy na magdadala kay Pastor Apollo Kibuloy sa una nitong pagharap sa Senado. Di naniniwala ang sakay nitong coaster na lumabas mula PNP Custodial Center ang leader ng Kingdom of Jesus Christ para dumalo sa hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Kasama ng convoy, Lakay, ilang sasakyan, lula ng mga security personnel at isang ambulansya. Hindi lang natin tanaw yung loob ng coaster, pero inaasahang naka-bulletproof vest din at Kevlar helmet itong si Pastor dahil ng mga dating galing sa PNP Custodial Center na umarap sa congressional hearings. Kasama sa itinatawag na mataas na kapulangan ng Kongreso ang ibang kapwa akusado ni Kibuloy sa mga kaso nito, bagay na pinayagan din, Lakay, ng korte. Pero lahat ng mga ibang na-aresto kasabwat ng KOJC leader manggagaling doon sa Pasig City Jail matapos silang ipalipat doon ng korte ilang linggo nang nakararaan. Tuloy ang hearing ng Senado sa umanay pang-abuso ng pastor sa mga miyembro ng KOJC kahit walang pasok sa Senado at iba pang tanggapan ng gobyerno sa Luzon dahil sa manang panahon buhat ng bagyong Christine. Dito sa Camp Crame, makikita mo sa videos natin, Lakay, may kalakasan ng mga pagulan at tuloy-tuloy ang buhos nito dito sa PNP headquarters at iba pang bahagi ng Metro Manila. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa mula sa Campo Crame.
Bakit naman ganun na General Jean Fajardo, ha? Abay, ang Pastor Apollo Kibuloy protected naman siya ni Lord. Ba't sinuutan pa ng bulletproof vest at saka Kevlar helmet, ha? Dapat nga pinag-Amerikana si Pastor eh. Ayan, di ba pwedeng ganon, ha? Mag-suot ng Amerikana, di ba pagka nag-preach si Pastor ang gaganda nung kanyang mga Amerikana, di ba? Ayan. Pero mas gusto ko yung, mas type ko yung Amerikana ni Brother Mike Velarde. Ayan. Gusto yung kulay green niyang Amerikana na checkered. Ayan. Kaya ba naka-green ka ngayon? Kaya talaga, dami yung napansin. Ikaw talaga sabi na, ikaw lakay, napaghalata kulay green ka. Kayo naman eh. Alam niyo naman kami ni Kuyang Second Gentleman Manscarpio nasa probinsya pa lang kami, ha? Ayan, nasa Pinili ako, nasa Paway siya, ha? Lasalista na kami. Ayan. Wow, sabay naging biglang Green Archers ka lakay, ha? Parang hindi ako naniniwalang Green Archers ka. Alam ko ikaw ay pirate. Pirate ka, di ba? Pirate kami sa Lyceum. Pero alam ba ang Pangulong Marcos? Green Archer yan, ha? Nag-high school yan noon sa Lasal Green Hills. Ayan. Sandali lamang Raymond at Paas. Andyan na ba ang Pastor Apollo Kibuloy sa Senado? Walang traffic Sister L, dahil suspendido ang number coding, may bagyo, walang paso ang mga government offices. Kaya mabilis lang, ha? May kulang. Abay, pakapihin mo na si Pastor para maganda ang pagsagot mamaya. Sabi nga nung 2x2 kanina, nakabalanggot kaya ang ang Pastor Kibuloy mamaya, ha? Nakabalanggot yung parang balot na balot yung parang mata, parang hikab ba yun? Yung sa hijab. Hijab ba yun? Yung gano'n? Yung mata lang ang litaw. Hindi naman yata siya pwedeng mag-ganon. Ayaw nila sa Senado ng ganon, ha? Sandali lamang Raymond at Paas, standby man ng Milky Rigonan. Oras, Sister L. It's 8:52. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Ka-Bloom! Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, bangong ka-bloom. ACS. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I'll awake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Damdaming Bayan.
Oras, Sister L. It's 8:55. Sandali lamang, Raymond, dahil mamaya live coverage na tayo sa Senado, ha? Abay, batiin ko muna ito, baka magkalimutan daw. Abay, batiin mo natin ang happy birthday si DILG Secretary John Vic Remulla. Oy, happy birthday po. Binabati ng mga PNP generals. Sana'y huwag naman daw masyadong massacre, ha? Ayan. Abay, ilan yung PNP generals gustong bawasan? 135. Abay, 25 na lang daw. Oo, 105 lakay. yung anong mangyayari sa kanila? Ang kanyang pero lakay ang sinasabi naman niya, yun ay kanya lang namang suggestion. Pero sa Pangulong Marcos. Hindi pa naman inaprubahan. Ayan. Rekomendasyon pala, rekomendasyon. Okay, sandali lang. Nararatsadaan daw natin yung mga report at meron tayong bisita. Ayan. Baka mapatawag tayo sa principal's office. Oy, teka muna. Ikaw talaga lakay. Babati mo tayo happy birthday kay Secretary John Vic. Oy, Sec Gob, happy birthday John Vic. Binabati ka ni nung taga DOJ. Ayan. Secretary Boying Remulla, ayan, si Utol, ayan, si Utol na Brad pa, ayan, binabati ng mga Upsilonians, ayan, Upsilon Sigma Phi, ayan, happy birthday din kay, kay General, kay former Army Chief General Reynaldo Mapago. Aba, happy birthday kuyang sir, ha? At si Colonel Norma Di Maano, binabati ni Colonel Joseph Datora. At happy birthday din kay Manong Kuyang Noni Gahete. Abay dyan sa Bacolod. Abay dyan sa Bacolod, binabaha din yata. Ayan. At happy birthday din, si Carl Anthony Macalma. Happy birthday, Carl. Binabati ka ni Kuya Paeng, Kuya Mika at Marco. Happy birthday, Miss na Noli Tiburcio ng Sandigan 82, ha? Ito mga taga-PMA Sandigan 82, napaka-addict sa mga golf. Ano mga ito, ha? Belated happy birthday, Mayor Cesar Aresa. Attorney General Edgar Arevalo, happy birthday. Aba, binabati ni Bossing Dante ang ng Manila Times. At Supreme Court Justice Japar Di Maampaw at Jomar Canlas. Happy birthday, Kuyang Orlana Santiago, Brad Rodolfo Cadelinia Jr., Dondon Samoy, Brad Romeo Asurin, at Sis Marcy Madamba. Pagbati mula sa mga Kapans, Tau Lambda Kappa Fraternity Sorority. Lakay, singit ko lang, nakikisuyo pala si Governor Helen Tan. Birthday din? Hindi din. Announcement lang, Lakay, hindi passable ang Katanawan. May 3 to 4 meters deep na tawag dito, baha. Diyan sa San Narciso, Mulanay. Ayan. So, abiso po sa ating mga motorista at sa ating mga kababayan. Ayan. Kaya ingat po, ha. Sandali lamang, Raymond, at meron tayong latest sa Malacanang, ha. Abay, lilipad na ba ang Pangulong Marcos kay Sanaga? Kay Vice President Lenny? Ay, alam mo ba, Lakay, nakamonitor ako sa Facebook page ng dating Vice Presidente. Anong sabi ni Vice President Lakay, Lenny? Simula kahapon, nag-ano na sila ng mga, yung mga, ano na tawag doon, Lakay, yung mga boat relief, na, ano? Yung nagre-rescue rubber boats. Rubber boats. Ano sila, Lakay, nagre-rescue. Rescue maraming stranded. Hanggang hating gabi kagabi, Lakay, ang problema, yung mga driver daw stranded, tapos nung hanggang sa mga 12 na yata yun, hindi na kinaya ng mga sasakyan, Lakay. So nahihirapan na sila. Kaya crying in the rain ang lola mo, ha? Ayan. Samantala, mula sa Malacanang, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pangunahan ang situation na briefing ng NDRMC ngayon sa Palasyo ng Malacanang. At dyan na ba mga taga NDRMC at OCD, Miss Let? Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, kanselado na ang lahat ng schedules ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ito ayon kay Presidential Communications Secretary Cesar Chavez ay para tutukan ang pagtugon ng gobyerno sa search and rescue at relief effort sa mga lugar na apektado ng Bagyong Christine. Sabi ni Secretary Chavez, pupulungin ni PBBM ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Camp Aguinaldo ngayong alas 10 ng umaga. Partikular na alamin ng Pangulo ang sitwasyon sa iba't ibang lugar at kukumustahin ito ang pagresponde ng kaukulang mga ahensya. Lakay? Yan, so kompleto na mga taga NDRMC dyan. Lakay, sa Camp Aguinaldo pupunta si Pangulong Marcos.
At inaasahang makakasama dyan syempre ang DOST Pag-asa, DSWD, DILG, DPWH at iba pang concerned agencies. Sige. So, anytime, papasok ang briefing dyan sa Malacanang, Miss Let. Lakay sa Camp Aguinaldo, alas 10 na Aguinaldo ba? Akala ko sa Malacanang. Lakay. Oo, yung naunang advice kasi kahapon, magkakaroon dapat ng briefing ang OCD sa Malacanang ngayon, pero nagkaroon ng pagbabago. Si Pangulong Marcos ang pupunta sa Camp Aguinaldo para sa briefing kasama ang NDRRMC. Ayan, sa bagay mas maganda nga naman ang dating kung ang presidente ang pupunta doon, ha? Ayan. Okay, sige, abangan natin. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Daming bayan. Report mula kay Dalagang Bukid. Samantala, bakit napalitan ang Dalagang Bukid? From Alice Guo to Dalagang Bukid. Ilang bus terminal na may biyaheng pa Bicol, Visayas. Nawala na si Alice Guo, natabunan na eh. Oo, Lakay, natabunan na. Dami-dami kasing issue. Kasama na ang Quadcom na patuloy sa hearing at ngayon naman, Lakay, si Pastor Apollo Quirino. Oy, oo. Ayan. Abangan natin mamaya ang kanyang mga sagot. Di kaya bago magsimula ng hearing di kaya simula ng dasal si pastor. Ayan, mag-pray over muna. Mag-ano muna siya doon. Bawal, hindi naman papayagan yun, Lakay. Bakit naman prayer naman yun baka sabihin tingin mo maniniwala yun. Baka sabihin na Senator Risa, Senator Win Gatchalian pwede po Mr. Senate President pwede po ba bago ang hearing magdasal po muna tayo. Pwede ba yun? Hindi ba tataas ang kilay ni Senator Risa doon? Siguro pagbibigyan yun, dasal yan okay yung prayer, pero yung ang question doon, yung magdadasal. Sana maging fair ang investigan dito, mga ganyan. Sana wag nilang gisahin. Sige, si Giselle. Eto na, Lakay. Ilang bus terminal na may biyaheng pa Bicol, Visayas, tigil operasyon dahil nga po sa bagyong Christine. Detalye balita mo, RH15. Giselle Ricafort. Giselle. Si Sir El, Lakay, walang operasyon ngayon ng ilang bus terminal dito sa Pasay City. Partikular yung mga may rutang pa Bicol at Visayas dahil sa bagyong Christine. Kabilang sa tigil operasyon ng Philtranco, DLCB bus terminal at yung OBM terminal. Nasa 100 pasahero ang apektado ng sanay unang 2 biyahe ng Philtranco pero naabisuhan na raw sila ng management. Dito naman sa DLCB bus terminal, sinabi ng ticket seller na si Jonalyn Dimaano na kagabi pa lang ay nagpadala na ng mensahe sa mga nag-book na pasahero para ipabatid nga na wala silang biyahe ngayong maghapon. Gayunpaman, meron pa rin humigit kumulang nasa 20 pasahero dito sa terminal. Hindi raw natanggap yung abiso habang ang naman hindi nabasa yung message ng pamunuan. Ilan sa kanila ay nag-iuwian na lang at nagpa-schedule ng kanilang biyahe habang ang iba naman hindi dito magpalipas ng gabi sa terminal para magbaka sakaling may biyahe na kinabukasan. Case-to-case basis naman ng refund para sa mga ticket pero noon na pwede pang magamit ng mga napurnada ang biyahe hanggang 30 ng susunod na buwan. Pakinggan natin yung ilang bahagi ng ating mga panayam. Pwede magpatakbo ng bus ngayon, pakawalan ng bus na hindi tayo sigurado kasi kailangan natin ng safety sa kalsada, lalo na doon sa mga pasahero na mga mananakay na kailangan hindi sila may stranded sa kalsada. Opo, sir. Stranded na daw po sa Bicol ng kaya stop operation mo na ngayon. Mula dito sa lungsod ng Pasay na nakakaranas ng may kalakasang buhos ng ulan, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Dalagang Bukid Ricafort. Matala itong si Giselle, ha? Naalala ko tuloy yung dating cabinet member ni dating Pangulong GMA. Bumabaha, may briefing sa... Ayan, parang ngayon pupunta ng Pangulong Marcos sa NDRRMC. Naka-trench coat. Very Paris. Nasa France ka ba? Ayan. Hindi kasi Lakay. Siyempre ang lamig. Ayan. Iba ang... yan ang aming reporter, mahabigan, ha? Giselle Ricafort, Dalagang Bukid dyan, pero... Naka-trench coat. Naka-trench coat pag ganitong bumabagyo, ha? Kasi di ba Lakay yung iba, jacket eh. Jacket eh. Siya trench coat. Trench yan, coat. parang feeling niya nasa Paris lang siya.
Sa Senado nga tayo, Sister L. Alamin natin ang update sa Senado. Wala. Andyan na. Dumating na ba si... Ay, ito pala. Ay, wala sa akin, Lakay. Sige, Raymond at Paz mula sa Senado. Si Lakay Raymond, punta natin. Lakay Raymond. Ito sa Senado ay lahat nakantapay dito sa pagdating ni wala pa. Yung convoy niya nagaling sa public promise. Sa ngayon ay hindi pa namin nababanaasan yung convoy na pumasok dito. Hindi na kami kinayagan na pumesto pa sa baba. Dito na kami sa second floor. Kung saan nasa ang iakyat yung grupo na magdadala sa kanya dito sa committee hearing ngayon na umaga. Meron lang naunang pestido na dumating kanina dito na naka-welcome, naka-shakes, pero binanggit na hindi na pinakul pangalan para lang maunang madala doon sa committee room kung saan haharap siya. Itong si Pastor Polo Kibuloy. Hinihintay din yung pagdating yan sa mga abogado at ilang mga inasahan mga supporters dito sa Senado dahil itong lugar kung saan sila na kinir na para sa mga obstruction para maging tuloy-tuloy yung kanyang pagpasok sa Retsulun sa committee room kung saan isasagawa itong pagdinig ngayong umaga ng Miyerkules. Pagdating dito sa labas, medyo nagkalakasan ng ulan dito sa Senate ground sa oras na ito, Mayor at Elect. So, anong committee ang magsasagawa ng investigasyon? Committee on Women lang ba kay Senator Risa o meron pa ibang committee? Yun lang, Mayor, yung Senate Committee on Women and Children ni Senator Risa. Ito yung nagpasimula. Ilang buwan na ang nakalipas dito sa pagdinig hinggil dito sa pila ito yung mga reklamo naman kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Dumating na daw. Dumating na. Sumisignal na dito ngayon. Sige, tingnan natin. I-ready mo yung video mo nga, Raymond, kung dapat na pinag-Amerikan ang Pastor Apollo Kibuloy. Huwag namang naka-bulletproof vest, naka-helmet. Pastor yan, tsaka alam mo yung mga pastor, di ba, yung mga ang gaganda yung kanyang Amerikana, tsaka necktie, di ba? Sila ito na. Paket na nga. Parating na sa Senado. Di ba mo napakapuhin muna, di ba? Pagka bibisita ka sa Senado, o kape muna tayo dun sa kantin. Naka-jacket lang itong si Pastor. Naka-jacket. Merong nagdapay sa kanya isang tauhan na alam kong polis na ito o saan na ito kung makabantay sa kanya itong matangkay. Naka-helmet ba? Pinagigilma lang sa dito sa guest tapos okay, saan sila na nakangkan itong yun dimanang papasok si Pastor Kibuloy Raymond, si Pastor ba tinanggalan na ng takip sa mukha? Yung parang ski mask, mga ganon? Ito, medyo relax naman itong pagdating nila. Ilang oras ko, then pumasok na. Then pumasok na siya sa loob ng JP Lawrence ko. Kasi PNP. Yan, ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms at yung mga expert na mga tao ng Philippine National Police na nanggaling pa sa PNP Custodial Center sa County Mayor at PA. Wala ka bang video? Makita natin si Pastor? Ay alas 10 ng umaga. Schedule ng hearing
10 o'clock pa. Umaga, nakiusap si Senate President Francis T. Escudero. Ngayon mga miyembro ng media ay dito na sa Okay mga reporters, huwag mo kukulit. Hindi na makikisikan doon sa loob ng committee kung itong oras na ito malimitahan ng mga ilang ng mga tao dahil sa napakarami sinilang nakita ko yung instalan guest list sa 40 katakot yung nasa guest list nila. Oh, dami. Nakaharap dito sa investigasyon na yung umaga sa Senate Committee on Women and Children. Yan muna ang kaganapan ng Mayor at Elaine dito sa bahagi ng Senado at sabihan natin yung formal na hearing kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ay sa mga reklamong human trafficking, child abuse, rape at iba pa laban sa pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Ito si Arwich One, kay Gwen ng The Pass. Para sa Arwich, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Adpas mula sa Senado. Ha? Ayan na, mukhang may briefing pa kay Pastor. Mag-pre-pray over pa, o kaya pa kakapihin muna. Mukhang 10 o'clock yung isasalang ang Pastor Apollo Kibuloy, Sister L. Sandali lamang manang milkirunan mula sa Kongreso, ha? Kumusta ang mga maisipag na miyembro ng Quadcom? Ang mga nagpupuyat. Grabe. Grabe ang puyatan dyan sa house lakay. Ayan, Kong Asa Barbers. Ayan, Kong Romeo Acop. Kong Abante at Dan Fernandez. Congressman Padua. Ayan, Padua. Ayan, may overtime pay ba kayo? May night differential ba kayo? Alam mo lakay, puyat na puyat din ako sa kakanood. Kasi parang gusto mong subaybayan dahil maraming mga testigong pumunta simula kahapon. 'Di ba nagsimula sila kahapong tanghali. Senator De Lima ang unang sumalang. Si Senator De Lima ayan nagsalita na rin Pero sandali lamang standby sa ating mga reports at meron tayong bisita mamaya Pero sabi ng kumpare kumpare ni Mayor Alice Guo. Ayan. Si Kuyang Noble Martin Boy Osaita ng Batangas. Pakibati nga muna si Kuyang Badong Lara Abay, birthday niya ngayon, 92 years old. Wow, 92 years old. Ayan, on our way sa kanyang birthday party sa SM Bikutan. From Mabini ka lang, Masonic Class number 195 Lipa City. Happy birthday Kuyang Badong Lara, 92 years old. Abay, kung 92 years old ka na Kuyang Badong Lara, kumusta po ang blood sugar level po ninyo, Wala ba kayong problema dyan, Kayo ba ay ihi ng ihi? Ayan, uhawin, pumapayat at laging gutom. Abay, maaring diabetes na po yan. Baka mauwi po sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag. Kapag napabayaan, kaya ikaw din Dr. Ruel Aguila, yung sugar mo, alagaan mo yan. At syempre para makaiwas, mag-exercise lagi. At syempre tamang pagkain. At pwede mo ring sama ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar level natin. Sa Cogent DB Plus, sabi ni Professor Boy Benessa, with the power of 9 herbs in one capsule, mas malakas ang laban mo. Ba? Malakas, Parang, anong sabi ni Senator De Lima kay Pangulong Digong kahapon? Superman! Ang Cogent DB Plus ay mabibili sa Mercury Drug at Watson's drugstores nationwide at available na rin po online sa Shopee at Lazada. Mahalagang paalala, ang Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:22. Hindi bawal mangarap ang mahirap, basta't maaabot ito sa malinis na paraan. Abay, may bisita tayo ngayon na Sister L. Yes, Ayan. lakay. Abay, mahirap tanggihan ito. Alam mo kung bakit? Bakit? Padala ni Principal. Baka ma-principal's office tayo. Baka ma-principal's office tayo. Mahirap na, Ayan. Paano ka mag-explain ngayon yan? Oo nga, baka tayo hindi graduate.
Anyway, mga kaibigan, nasa studio po natin. Kasama natin ang congresswoman ng Las Piñas, Congresswoman Camille Villar. Congresswoman Camille, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga naman, Lakay Deo, Sister El. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig natin. At sana lahat po tayo ay safe and dry ngayon. Ayan, oo nga, ako. Kumusta nga pala ang Las Piñas? Di ba binaha? Ayan, sa bagay, walang masyadong ulan dito sa Metro Manila. Yes, nagpapasalamat po tayo na bagamat patuloy ang ulan, ay naghihintay pa tayo ng report pero hindi gaano kabaha. Hindi katulad ng, for example, sa Naga ngayon na na-experience natin. So, nagpapasalamat po tayo dyan. Pero, nag-aabang po tayo sa mga reports at kung meron man affected, ay pupuntahan na po natin agad. Di ba, kasama nyo lang si Vice President Lenny nung last week, di ba? Last week. Nung inauguration ng Coliseum dyan sa Sorsogon. Yes, we had the opportunity to see each other dun nga sa inauguration ng napakalaki at ganda na sports arena ng Sorsogon. Akala ko po para ka nasa Rome na rin. Talaga, ha? Tsaka marami pa palang ibang proyekto dun. So, I was very lucky. May gladiators ba dun si Senator De Butler? Sabi nga po ni Senator Cheese, baka sa susunod may gladiator. Kasi sabi ko, para po talagang nasa Rome. Imbitan si Russell Crowe. Opo. I was very lucky kasi nakatulong po yung aking kuya na si Senator Mark. So talagang very proud siya na natayo na po yung sports arena. So sabi ko, maganda po yung ginawa nila. Malaking bagay sa mga atleta natin yun, Congresswoman man. And hindi lang po para sa athletics, kahit anong pagtitipon ng lalawigan nila, pwede po doon, I think. Ayan. Pero marami nagtatanong, Congresswoman Camille, ayan, ba't kayo tinulak ni Principal sa pagkandidato sa pagkasenador? Yun po ang aking mama na si Senator Cynthia. Actually, kasi po, matagal na rin, after over a decade po in the private sector, pinapalaki po namin yung mga negosyo, yung mga Camellia, All Home, All Day, Vista Mall. Talagang palagi ko naman po sinasabi since bata po ako sa papa ko na gusto ko talagang mag-enter ng public service. Pero sabi nga ng papa ko, hindi basta-basta yan. Tsaka ng mama ko, dapat magsiservisyo ka ng tapat. So, dapat handa ka. Sabi ko, medyo halos 2 dekada na ako dito. Feeling ko, mature na ako. Tapos, meron na rin po akong 2 termino sa Kongreso. Nakapag-ikot ako sa buong Pilipinas bilang Deputy Speaker. So, sabi ko, parang panahon na po para mag-take ng bagong level ng public service at yun nga, sinabi nga talaga ng aking mga magulang na dapat pag-igihin mo. Siyempre, in all things in life, kailangan magsipag ka, magtiyaga ka. Kung ready ka na, susuportahan ka namin. Kaya nandito po tayo ngayon. Pero Congresswoman Camille, sabi nila, parang tayong millennial. Ayan, opo. Parang gusto ko ganun ba? Oo nga. Parang kami ni Congresswoman yung parehas millennial dito. Millennial at young at heart sila kay Gen Z daw po pala kasi siya. Tsaka hindi kasi tumatanda. Yes. So forever Gen Z, forever millennial. Yata sila kay XYZ na raw ngayon. Oo nga. Generation XYZ. Sabi ko nga po kay Lakay, nung bata po ako, kayo na sila kay. Pero sabi ko, baka hindi ka matuwa sa akin pag sinabi ko yun. So, oo nga, naalala ko noong unang mong takbong congresswoman sa Senado, sa Kamara, parang neneng-neneng ka pa noon. Ngayon, nanay na. Ayan, so ano pwede nyo nga may offer naman sa Senado? Ano ba ang binabalak nyo? Andyan na si Kuya. Ayan, andyan ka pa rin. Ha? Paano yung paghahatiin yung inyong mga panukala, mga programa, mga advocacy? Well, syempre, hindi naman natin kakalimutan yung itinuro ng aming mga magulang na talaga yun, magserbisyong tapat. At lahat naman ng bagay na pwede mong maatim sa buhay, kailangan talaga magtrabaho ka, magsipag at magtiyaga. At gusto namin mas lalo pa kaming makatulong
And marami, sa pag-ikot ko po sa Pilipinas, nakita ko po yung mga proyekto na talagang maganda, katulad ng infrastruktura. At nakaikot rin tayo. So nakita natin yung dapat natin paramihin at yung mga pangangailangan pa ng ating mga kababayan. At naniniwala ko na ang solusyon po sa marami nating problema ay pag nagkaroon ng magandang trabaho or hanap buhay ang ating mga kababayan. So yun ang pinaka-importante. Di ba po pag nagninegosyo kayo na kakapagbigay kayo ng trabaho sa iba, so sana po lahat ng polisiya, programa, lahat po ng maaari nating gawin para suportahan ng ating mga kababayan na magkaroon ng trabaho, magandang hanap buhay, ay gagawin po natin. Ayan. Congresswoman, ma'am, nababanggit niyo po yung trabaho, hanap buhay ng ating mga kababayan, negosyo. Kapag kayo po ay nakaupo at inuupo ng ating mga kababayan sa Senado po, ano po yung mga batas na isusulong ng Senator Camille Villar? Nako, sana po pagpalain po tayo at sana isipin ng ating mga kababayan na sapat na po yung ating karanasan. Pero gaya nga po ng sinabi ko, lahat po ng polisiya or panukalang batas na makakatulong na dali ang paghanap ng trabaho ng ating mga kababayan, isusulong natin yan. In fact, meron na po tayong mga batas na final sa Kongreso, nais pa natin paramihan yan. So, suporta po sa iba't ibang mga sectors natin. Incentives po para sa mga magsisimula ng kanilang sariling negosyo or hanap buhay. Kahit maliit po ito, magandang simula na po ito. At syempre, kailangan tulungan natin ang mga kabataan natin na magkaroon ng magandang edukasyon kasi yan ang unang-unang step para makahanap sila ng magandang trabaho. Pag nakapag-aral sila ng mabuti, dadami yung kanilang oportunidad. So dapat bata pa lang, hinahanda na natin yung mga kababayan natin para magkaroon ng magandang hanap buhay. So dapat mga solusyon na tatagal. Hindi yung parang isang bigay lang, makatulong ka ng isang araw pero tapos na. Dapat yung mga solusyon natin ay patuloy para makatulong. Kung magsalit si House Deputy Speaker Congresswoman Camille Villar, parang principal na rin eh. Ano ba mga hindi natapos ni Principal Senator Cynthia na nais mong ipagpatuloy dyan sa Senado, Congresswoman Camille? Well, kapag mabibigyan po ako ng pagkakataon, syempre ang aking father po na si former Senate President Manny Villar, talagang ibinibili niya, tulungan mo yung mga nagsisimula ng kanilang sariling negosyo. Tulungan mo yung ating mga overseas Filipinos, ipagpatuloy mo yung tulong na binibigay natin sa kanila. At syempre, ang aking mama naman na si Senadora Cynthia, ang talagang mahal na mahal niya ang ating mga magsasaka. At tulungan mo ang ating agricultural sector at palakihin ito, pagandahin dahil talagang uunlad ang ating bayan. At syempre, palagi nating tingnan ang ating environment. So, yun yung mga very passionate po ang aking parents tungkol dyan. So, yun yung mga ibinili nila sa akin kung pagpapalain tayo. Si Principal, ano nga palang tatakbuhan niya ngayon? Ang aking pong mama na si Senadora Cynthia ay tatakbo po bilang congresswoman ng distrito ng Las Piñas. So, marami po siyang matutulungan doon at I'm sure excited na po ang mga taga Las Piñas. May principal na po sila doon. Wala na sa Senado. Nasa Las Piñas na. Alam mo, pagka nasa Senado ito si Congresswoman Villar at andun si Senator Mark Villar, pwede ba mag-usap kayo magkapatid? Ipatawag nyo ang Senator Manny Villar, ha? Imbestigahan ninyo at ipatawag nyo sa inyong komite, ha? Ano po ang tatanong natin? Mag-lecture kung paano maging bilyonaryo. Ano ang template ng kanyang ginagawa at ayan, from rags to riches, ika nga, makita natin kung paano ba umunlad ang Manny Villar. Ayan, tipong ganun ba sa mga, ano ba, parang para ma-inspire yung mga kababayan. Alam niyo po, sasabihin nun, una sa lahat, sa buhay man or sa pagninegosyo, huwag kakalimutan, simple lang ang solusyon, sipag at tiyaga. Pero palaging sinasabi ng aking papa na kailangan sipag, tiyaga at determinasyon. Huwag kang susuko.
Maraming beses na gusto mo nang tumigil, syempre malulugi ka or magkaka-aberya ka, magkakaproblema ka, pero ang importante is matuto ka at bumangon ka at tuloy-tuloy lang. Basta determinado ka, you will be surprised at how far you can go. Hindi kailangan malaking kapital, hindi kailangan sobrang talino ka. Hindi kailangan lahat yan. Sinasabi sa akin yan palagi ng papa. Basta talaga determinado ka kasi yun daw siya. Nung bata siya, determinado siya na iangat ang antas ng kanilang buhay at nangarap siya. At hindi siya sumuko. So, yun ang palagi niyang ina-advise sa Tuloy yan ang napulot ko kay Senator Manny Villar, Sister Ella. Pagka na-invite ako mag-speech sa mga estudyante, sa mga graduation, mga ganyan, kailangan na meron kayong STD. STD? STD? Ano? Tama. Sipag, tiyaga at determinasyon. Ayun pala. Alam, medyo natakot ako doon, Lakay, pero maganda pala STD. Pero maganda pala ang STD dito. O kaya PhD. Ano naman ang PhD? Patience, hard work, and determination. Wow naman. Maganda. PhD pala. Ayan, STD o PhD. Ayan. Okay, pero ikaw isa ng ilaw ng tahanan. Ayan. Paano mo hatiin ang iyong trabaho ngayon? Ikaw mambabatas pagkatapos isa ka ng butihing ina. Ayan. Paano mo hinahati ngayon ang iyong trabaho, ang iyong schedule? Yun nga po, meron akong dalawang anak ngayon. Isang 8 years old na si Tristan at isang magtutu na si Cara. Alam niyo po, nung una po akong pumasok sa politika nung 2019 ay talagang minsan iniiyakan ko yung papa ko. Sabi ko, ang hirap. Tapos feeling ko, dahil maraming ginagawa or maraming hinaharap, minsan hindi ko nagagampanan ng tama lahat ng roles. And nafa-frustrate ako kasi gusto ko talaga 100% in everything that I do. Pero sabi ng papa ko, kailangan alam mo kung ano yung importante. Sabi niya, in your case, syempre, yung anak mo, yung pinaka-priority mo. So, palagi mong uunahin si Tristan. Pag okay na si Tristan, you'd be surprised. Lahat ng ibang bagay, magagawa mo na, matatapos mo. And I have found na totoo po yun. Pag okay yung pamilya ko, okay yung anak ko, ay ang dami ko pong nagagawa. Kahit pag ninegosyo man yan or syempre higit sa lahat ang pagserbisyo sa ating mga kababayan ay nagagawa ko yun. So, hindi ko kinakalimutan yung advice ng aking papa. And mahal na mahal ko yung ginagawa ko bilang congresswoman. And pag mahal mo yung ginagawa mo, hindi siya mahirap. Talagang masaya siya. So, ayan, pero sabi dito, sabi ni Kuyang Aman Tosino, sana pagka nandun na sila sa Senado, sana ang kanilang advocacy, sana lahat ng pamilya may bahay. Yun talaga. Yun talaga ang pangarap ko. Siyempre, mahirap naman na bigyan natin ng bahay. Yung pero lahat po ng polisiya, katulad ng mga pagbaba ng interest rates para mas mapadali ang makakuha ng bahay ang ating mga kababayan, yan talaga ang aking magiging prioridad. Ang pangarap ko po, ay lahat ng ating mga kababayan, lahat ng Pilipino ay magkaroon ng isang maganda at ligtas na tahanan para sa kanilang pamilya. Sa palagay ko po, dahil ina na rin ako, alam ko na yung mga pangarap mo para sa mga anak mo. So, gusto ko po makatulong sa mga kababayan natin na ma-achieve yun. Sana ang pangarap nyo ay pangarap namin lahat. Di ba po? Parang sure, Sister Elle, ganun din, di ba? Okay. Lakay, may papahabol lang ako kay Congresswoman kasi dahil nga binaha ang Bicol at nababanggit ni Congresswoman, naalala ko yung pabahay, yung mga bahay na ginagawa. Magpaparaffle ba ng bahay, no? Sabi, walang imposible. Pwede, malay mo lang kayo. Paano tayo dapat positibo? May mga tulong po ba kayong iabot, Congresswoman, doon po sa Camellia Homes kasi Lakay, dyan sa area, sa Bicol, meron dyan Camellia Homes na inabot ng baha. Opo. So, balita ko si Congresswoman ay bibigyan na ng tulong yung mga ano doon. Actually po, kagabi po, kasi meron po kaming Vista Mall dyan. So, kagabi nung bumaha, lahat po ng na-stranded or lahat ng kailangan ng sisilungan ay winelcome po ng Vista Mall. So, libreng charge or it's safe and dry naman there. So, hanggang ngayon, nandun pa sila. We have over close to 200, mga 183
evacuees there. Ang Coffee Project po, tuloy-tuloy ang libreng kape kung sino man ang nangangailangan. At patuloy po yung ating mga services. At sa Camellia Homes naman, nagpapasalamat tayo na medyo bumaba na yung binaha kagabi. At syempre sa pagdating ng pagpwede na po as soon as makapasok na at nakita na po natin yung full extent ng nangyari, ay magre-repair na po tayo. Yan yung palagi po naman natin ginagawa pag may mga Camellia communities na affected. Ayan, Congresswoman Camila Villar, ma'am, House Deputy Speaker, maraming salamat po at good luck sa inyong salamat pagtakbo. Po, Lakay Deo. Sister El, sana magkaroon pa ako ng maraming opportunity to see you face to face. Masarap pala pag live. Pag live po. Iba po talaga pag live kumpara sa Zoom or via phone. Kasi gusto po mo nakikita ko ang kabataan ni Lakay Deo. Dahil boses lang naririnig ko sa phone eh. Dahil bitin tayo, Congresswoman, sa interview, balik ka bukas. Sabi bigla nang pinabalik bukas. Parang nante, ayan, balik na si Kong Camille bukas. No, diba? Ayan, masaya pala dito. Lahat kami rito, alam mo naman, andito ang Star City. Yes. The happiest place. Tsaka tuwang-tuwa po ko lahat ng updates sa lahat ng bahagi ng mundo, sister. Alam nyo. Kanina na nun, habang naghihintay ko, alam ko na kung ano yung sitwasyon sa lahat ng probinsya, sa lahat ng syudad. Yes. Kasi nationwide po tayo. Yes. Dapat pala pag may para kayong command center ayan, dito. Ayan. Tsaka kailangan sa paglangoy natin, sa basura, ayan. Parang jingle yan. Thank you nga na-miss ko na yun Sabi ko nga pala. Congresswoman, lagi niyang pinapatugtog yan dito sa programa namin. Alam mo, ina na po yung mga batang yan ngayon. Ina na. Bilis ng panahon talaga. Tumanda na kaming lahat. Sila kay na lang ang hindi. Naku, tumatanda na. Parang humahabol daw kami sa'yo. Humahabol tayo. Pati yung mga bata dyan. Alam mo naman, alaga tayo ng Johnson baby powder. Nag-promote ka pa. Miss Camille, Congresswoman, maraming salamat po. Salamat at good luck. Salamat po. At regards po kay Principal. Makakarating po. At kay Ninong Manny. Bigla nakikinig po yun. Ipapaalala ko po dahil Pasko. Ang bilis mo nung makiramdam. Ang bilis kausap ni Congresswoman. Sabi nila kay Ninong Manny. Ayan, alam na yan, Ninong ko siya. October na po. Nag-hello po. Ayan, Congresswoman, thank you and good luck. Mahabigan Congresswoman Camille Villar, House Deputy Speaker, kinatawan po ng Las Piñas City. Oras, Sister L. It's 9:40. Generica Drugstore. Damang Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! tapat na walang katapat. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Star Wax, Wax. Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. ACS.
Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Ka-Bloom! Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. With Stay Fresh Technology, damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Raindrops are falling on my head. Oras sa Sister L. It's 9:46. At inulit po natin mahabigan ang Metro Manila, mga kuya, mga ate, nasa ilalim po ng signal number 1. Kasama po ang capital probinsya natin, ang Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Mekene, Pampanga, Zambales. Ayan, yan po ay nasa ilalim pa rin ng signal number 1. Pero signal number 2 apo ay napig sa bagyo dita Norte apo. Ayan. Signal number 2 Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Isabela, Cagayan, nabanggit na natin. Ayan. So yan po mahabigan hanggang doon sa Mindanao. Abay kung Mosulsipol Romeo Momo at Mosulsipol Johnny Pimentel.
Abay, ready na ang inyong mga ayuda. Ayan, para sa ating mahabayan dyan sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Siargao. Ayan, grabe. At maging sa Leyte, abay, talaga naman ha? So anyway, ingat-ingat po tayo. Alamin nga muna natin na Sister L, ang ready na ba si Raymond Greg Lotto King? Anong ginagawa ni Pastor? Pinapakape muna? Pinapa-breakfast muna? O may prayer muna bago ang hearing? Ano ba ang ginagawa ng Pastor Apollo Kibuloy? Oo, at kung nasaan siya, mukhang wala pala kasi 9:47 pa lang. So alas 10 siya sa magsisimula ang hearing. Pero hindi natin sure kung sasalang na ba siya agad, di ba? Di alam yung report ni Boy Gonzales Ilacuna. Natin si Boy Gonzales Lacuna Domagoso. 20 na mga pangunahing kalsada sa Bicol Region at Eastern Visayas. Ayan ay hindi passable lakay, sarado dahil sa epekto ng bagyong Christine. Detalye balita mo, RH29, Boy Gonzales. Boy Gonzales. Sister L, lakay. Ilacuna. Ayan. Dumagoso. Dumagoso. Ayan. Boy Dumagoso. Boy Lacuna. Lakay. Ayan, on air ka na. Go. On air ka na. Kahapon pa. Lakay. Sarado at limitado sa mga motorista ang nasa 20 mga kasada sa ilang rehiyon sa Luzon at Visayas dahil sa bagyong Christine. Sa nilabas na advisory ng DPWH na ang mga kasada sa Eastern Visayas sa Bicol Region ay nakakaranas ng matinding pagbaha, pagguhos ng lupa, pagbagsak ng mga bato at pag-collapse ng mismong daanan. Kabilang dito mga apektadong kalye ay sa Legazpi, Tabaco, Tiwi, Camarines Sur, Albay o Camarines Norte sa may mga pagbaha. Kabilang sa mga saradong kalye sa Region 8 ang Katarman, Calvario Road sa Poblacion Lope de Vega, Northern Samar at nalubog sa bahagi din ang Barangay Chitongco at Barangay Bugco, Mondragon sa Northern Samar. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS sa Pilipinas. Boy, sa Manila malakas ba ang ulan? Karamtaman lang pero di pa naman malakas. Okay nga Rod. Sa lungsod ng Manila. Balik kayo lakay dayo. Maraming salamat Boy Gonzales Lacuna. Samantala, parang Nante Andrin, ayan, wag mong kalimutan tawagan mo si Avic, ayan, at saka si Nini, ha? Ayan. Ready mo na, ha? Nabubulunan tuloy ako. Baka makawala pa yan. Ikaw talaga lakay. Eto na, may update tayo higit sa 382 na katao, 82,000 na katao lakay ang apektado ng bagyong Christine. Ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Umabot na nga lakay at Mr. L sa mahigit 382,000 na katao ang sinalanta ng bagyong Christine. Batay sa pinakauling update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 77,910 na pamilya katubas ng 382,302 na individual ang apektado nitong tropical storm hanggang sa mga oras na ito. Kabilang dito itong mga residente na katira sa Regions 5, 6, 8 at 9. Higit 3,000 pamilya o higit 12,000 katao naman ang nagsilikas sa mga evacuation center habang nagtungo sa iba pang mga lugar yung iba pa. 3 individual din ang napaulat na nawawala sa mga oras na ito. Pawang mga matatagpuan sa Kabikulan habang wala pang report ng patay ang nakararating dito sa may Campo Aguinaldo. Pinakamarami rin saradong kalsada at napinsalang tulay sa Bicol Region na may 79, bahagi ng kabuang 106 road sections at 10 tulay na hindi madaanan sa buong bansa. Epekto ng papatuloy na kalamidad. Ito si Edniel Parosa. Edniel, nasaan ka? Kumusta ang panahon dyan? Kumusta ang ulan? Dito lang tayo lakay sa Camp Crame area, tapat ng Camp Aguinaldo. Itong large portion na ito ng Quezon City hanggang kanina sa Eastern NCR tayo nag-ikot mula Mandaluyong at pagi ng Pasig City ay tuloy-tuloy lakay yung moderate to heavy range. Halos walang puknat yan. Madilim pa rin ang kalangitan sa bahaging ito ng kamay nila. Maraming salamat, Edniel Parosa. Balik
Balik sa inyo, Lakay at Sister. Maraming salamat, Edjan Laparosa mula sa QC. Dumako tayo sa Parana Q. Diyan sa PITX, Sister L. Naku, maraming biyahe pala ang nakansela. Dahil nga sa hagupit ng bagyong Christine. At abay, may mga flights na rin sa naiya ang kanselado. Alamin na, report mula kay Dalagang Bukid. Na naka-transcoat. Aris number 15, Miss Giselle Ricafort, please come in. Miss Giselle. Ay, 41 biyahe na sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang kanselado dahil sa gupit ng bagyong Christine. Ayon kay Colin Salvasa, Senior Corporate Affairs Officer ng PITX, kabilang dito ang biyahe ng Raymond Trans Panaga kaninang 5 a.m., biyaheng Tagkawayan ng PNO kaninang 7 a.m. at biyaheng Ginayangan ng AB Liner kaninang 6 a.m. at 9:30 a.m. Kasama rin ang biyaheng Padaet ng Superlines kaninang 7 a.m. at 9 a.m., biyaheng San Jose Mindoro ng OM Trans kaninang 5:30 a.m. at mamayang 10:30 a.m. Gayon din yung biyahe sa parehong ruta ng Ceres kaninang 6:30 a.m. Para sa kumpletong listahan ng mga kanseladong biyahe, maaaring bisitahin yung official Facebook page ng PITX. Samantala, inanunsyo naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines na kanselado ang lahat ng commercial flights sa Bicol International Airport, gayon din sa Masbate Airport. Kanselado naman ang Sebgo flight sa Naga City, kabilang na yung DG6113 Manila-Naga, DG6114 Manila o Naga patungo dito sa Maynila, at yung DG6117 mula naman sa Maynila patungo sa Naga, at DG6118 mula sa Naga patungo dito sa Maynila. Sa Lawag International Airport, kanselado ang flight PR2196 at ang flight 2197 Manila-Lawag, Manila, at ang PR298-2199 Manila-Lawag patungo dito sa Maynila. Ito si Giselle Ricafort. Mula dito Giselle, Lakay. dyan sa Parañaque, malakas ba ang ulan dyan? Oo, Lakay, bumuhos na, kakasimula lang ng may kalakasang buhos ng ulan. Pero hindi kagaya, Lakay, kagaya kanina sa Pasay City. Mas malakas buhos ng ulan dyan sa lungsod ng Pasay. Dito sa Parañaque, nagsisimula pa lang na bumuhos yung may kalakasang ulan. Ito si Giselle Ricafort. Teka muna. Ba't wala kang video? Gusto ko makita yung maganda mong trenchcoat. Lakay, wala bang pinlay yung TV? Wala eh. Ayan. Anyway, okay. Sige, Giselle. Maraming salamat. Ingat ka dyan, ha? Ayan. Salamat, Lakay. Balik sa inyo, Sister L. Maraming salamat, Giselle Ricafort, ang Dalagang Bukid ng DZRH News Center. Good morning kay Kuyang Mayor Joy Peñano, ha? Abay, kumusta ang panahon dyan sa Alfonso Cavite, Kuyang Mayor, sir, ha? At nako, ayan, si Mrs. Cora Hasmines, abay, ipinapaalala na, abay, 2 buwan na palang nawawala ang kanyang mister, na si James Hasmines at si Felix Salaberria, ha? Yung mga dinukot sa Bicol, Sister L, ito yung nagpunta na missing, dito sa atin, nagpunta Lakay, rito sa atin, oo. Nanawagan. Abay, Hanggang ngayon, Lakay, ba, hindi pa rin nahanap? Oo, 55 days na silang missing. Ayan, kaya kung sino po ang nakakilala, ayan, baka may alam po kayo kung sino ang dumukot kay James Hasmines at Felix Salaberria, ay ipagalam po sa DZRH o kaya sa ating mga otoridad. At o nga pala, ha, meron po tayong mga kuya, ang DZRH Operation Tulong dahil po sa pagsalanta ng bagyo sa maraming bahagi ng lugar sa bansa, lalo na ang Bicolandia. Yan po ang grabing sinalanta, Sister L. Yes, oo, Lakay. Kaya meron tayong Operation Tabang. Bicolandia. Ano ba ang tamang... Lakay, pag sinabi mo tabang is tulong. And then, tabang. Ano ba ang... Tabang lang. Tabang lang. Ayan, Tabang, kasi Bicolandia. matabang parang iba yun. Operation Tabang para sa Bicolandia. Para po sa mga nais magatid ng tulong sa mga binahan natin mga kababayan sa Bicol Region. Maaari pong magpadala ng donasyon sa Metrobank MBC Operation Tulong Incorporated. Ayan, ulitin po natin. Metrobank MBC Operation Tulong Incorporated.
Ang account number po ay 640-7-640-08-6412. Siguro ano nga natin sa screen sa TV. Ayan, yung ating Metro Bank account. Yes, RHTV. Ayan, meron ba RHTV? Paki-flash nga sa announcement natin. Para makita ng mga kababayan natin. Para sa mga nais magbigay ng tulong sa ating, ayan, nasa ilalim, nasa crawler natin. Ayan yung fund drive po ng DZRH Operation Tulong. Ayan, kung nais po nyo magpadala ng donasyon, pwede nyo i-deposit sa Metro Bank MBC Operation Tulong Incorporated. Account number 640-7-640-08-6412. Tabang, Bicolandia. Yes. At binabati natin happy birthday si Martin. Aba, birthday pala ni Martin. Sino Martin? Martin Romualdez. Oo, Martin. Charot. Si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ito. Ha? Aba, hindi. Hindi ba? Martin Plato pala. Ayan. May pinapabati nga pala. Happy birthday, Martin Plato San Pedro. Aba, ito pala apo. Ito pala yung apo ni Kong Ador Plato at Ma'am Gerdy Plato. Abay, mula sa kanilang ina na si Doktora Mercedes at ama, talagang ama pa, probinsya talaga. Very Tagalog. Yes, at ama si Joey San Pedro at mula sa mga kasama niya sa Central Bank Manila. Ayan. Martin Plato San Pedro. Ayan. Happy birthday. Happy birthday, Martin. At hintay mo yung regalo ni Lolo Ador, ha? Toyota Land Cruiser. Wow. Sana all. Ako lang kay babatiin ko lang. Ito nanonood daw sa atin. Aba, nag-send pa sa akin ng picture na may ebidensya pala kay nanonood sa atin si Che Enciso Nueca. Ayan, nanonood sa atin. Hello, maraming salamat sa panonood kasama ang kanyang anak. And of course, lakay, batiin ko yung Grab driver na nasakyan ko kanina na avid listener natin. Alam mo ba kung anong sabi niya? Ano? Sila kay Deo ay hindi tumatanda. Sana magkatotoo parang tama yan. si Congresswoman Camille Villar kanina. Hello po kay Tatay Renante Ramos de los Reyes. Ayan, Grab taxi. Hello po. Tumatanda na po tayo. 45 years old na. Very ano ka, John? Very nakakairita ka. Good morning, Nini Rubia. Ayan, Nini Rubia Villar at Avica Amarillo Villar. Ayan. Tatawa kayo ni Nante Andrin, ha? Nagulat sila. Bakit biglang Villar yung last name namin? At binabati natin si Noble Martin Usaita. Ayan, nandiyan na kayo sa birthday, Kuyang. Si Kuyang Jun Kikoy. Ayan, Kuyang Aman Tusino. Naku, wala daw tigil ang ulan sa Malbar, Batangas, pero mahina lang. Ayan. At si Kuyang Peter Ungson. Ayan. Ano bang problema? Paki-discuss naman sa ang bagong LTO regulations regarding registration ng second-hand cars. At yung open deed of sale. O nga, ano ha? Daming car dealers na affected at pati ako na may lumang kotse. O nga naman, ano ha? At good morning, Dr. Ferdy Pagdilaw. Abay, kumusta po ang panahon dyan sa Cagayan de Oro City? Noble Hill de la Cruz at paring Vic de Leon Lima. Bigyan mo nga Sister El ng payong si paring Vic. Ayan. Para hindi maambunan yung kanyang bumbunan. Ayan. Ay, paring Vic, good morning. Akala ko sombrero ang ibibigay mo. Payong. Ayan. Para maiba naman daw. Kasi yung may DZRH. kung sombrero nakukulob Ayan. Baka hindi na tumubo. Hindi ako nagsabi niyan. Labas ako dyan. Happy birthday kay Golden Lady Corazon Kasibang Laurio. Binabati ni Kuyang Noble Rene Kasibang Pacquiao. Corazon Kasibang Laurio, happy birthday. Naragsak nga pa nagkasangay. At ganoon din si Kuyang Ambet Araraw. Ayan. From ingat kayo dyan, Kuyang Noble Ambet. At Kuyang Carlo Bala, good morning, Noble Sir. Ha? At siyempre si Kuyang Jans Boyet Mapili. Maganda umaga po at ingat-ingat po tayo. Your business is... Puntahan muna natin, update mula kay Miss Leth dahil si Pangulong Bongbong Marcos dumating na sa NDRRMC para sa isasagawa nilang press briefing kaugnay ng Bagyong Christine. May live na ba tayong feed? Nandiyan na si Miss Leth. RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth.
Mr. El Lacaya, nagsimula na nga itong situation briefing dito sa Office of Civil Defense sa Camp Aguinaldo na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang panimula, humihingi ng update si Pangulong Marcos sa lagay ng Bagyong Christine. At ang nagsasalita ngayon itong si Pagasa, Deputy Administrator Vicente Malan. Ito po ay inasahan na mag-landfall. Naku, malabo mislet, hindi maintindihan. Ayan, oo. Westward, no? Ayan. Ito po ay inasahan na mag-landfall sa may Isabela or Northern Aurora mamayang gabi or early morning tomorrow, October 24. Inasahan ito na mag-exit ng Philippine Area of Responsibility on Friday, October 25. Now, we expect also na the storm will slightly intensify into a severe tropical storm bago po ito mag-landfall in the area. And then, upon crossing northern Luzon, nasa natin na mag-weaken slightly. Next slide, please. What to expect in terms of heavy rainfall? Inasa natin today ang intense to torrential rainfall, more than 200 millimeters of rain sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, Quezon, Catanduanes, Camarines Norte, and Camarines Sur. While heavy to intense rainfall, the rest of Cagayan Valley, the rest of Caldera Administrative Region, Ilocos Region, Rizal, Albay, and Sorsogon. While moderate to heavy rainfall today, the rest of Central Luzon, Calabarzon, including Metro Manila, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Masbate, and Northern Samar. For tomorrow, inasahan natin na napakalakas ng mga pag-ulan sa mga lalawigan ng Pampanga, Pangasinan, Zambales, and La Union. Samantala, heavy to intense rain, the rest of Ilocos Region, Car, and Bataan. While moderate to heavy rains tomorrow in Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro. Now, on Friday, we expect a gradual improvement of the weather, but moderate to heavy rains ay maasahan pa rin sa mga lalawigan ng Pangasinan, Zambales, and La Union dahil during this day, in-expect natin na lalabas na po ang bagyong si Christine. Next slide, please po. In terms of severe winds, dahil sa malawak ang circulation na sakop ng Christine, even those hindi sakop ng signal, storm wind signal, even in Mindanao, ay nasa natin na makakaranas na malakas na hangin. No? For today, Mimaropa, Visayas, and Mindanao. For tomorrow, ito po yung mga lugar or provinces na makakaranas na malalakas na hangin. And on Friday as well. Next slide, please. Dahil po inasahan natin mga lugar na under signal number 2 habang papalapit ang bagyong Christine sa kalupaan ng Northern and Central Luzon, nasa natin ang storm surge. No? Nagpalabas ang DOST Pag-asa ng storm surge warning. Ang orange colored, ito po yung mga dalampasigan na makakaranas ng storm surge na between 2 to 3 meters. Kaya ipinapayuhan natin ang ating mga kababayan living along these coastal areas na maghanda o maging alerto. While yung nakadilaw, ito po yung up to 2 meters wave height dahil sa storm surge. Next slide, please. Now, ito naman po ang status ng ating mga dams. Although generally, mga dams level natin ay safe. But like for example, Angat, bagamat umakyat ng 0.34 meters, but ang normal high level niya ay mataas pa. This is the one we should be keeping an eye on. There are 2 pages to this actually. So far, ang pinakamalapit is Pantabangan to the high level, normal high water level, if I'm not mistaken.
nonetheless, whatever it is, meron pa yata dito. 80.5. Anyway, we have to watch this carefully because we're just beginning. This is just the start of the rainfall. So yes, we're all right for now, but mukhang inevitable na mag-overflow o magre-release tayo ng tubig. So let's already start thinking about the downstream areas na tatamaan when we release the when we are forced to open some of the gates para palabasin para pababain yung tubig. Pero planuhin natin na mabuti. Maybe if what we can do is do a measured response. Kahit hindi pa high water level, magbitaw na tayo ng kaunti. Pababain na natin na hindi apektado yung mga downstream communities. Magbitaw na tayo ng tubig para pagdating ng malakas na ulan, mababa na, hindi naman mababa, pero mas naibaba natin yung tubig para meron tayong konting breathing room. Ika nga. We have a little area that to watch na hindi papaabutin natin sa high water. Well, it is the gate open. Wala pa naman so far. Mr. President? Yes. That's continued spillage already. Yeah. For Dinga and Yes. Bagan. So let's think about what can the downstream communities tolerate in terms of additional water, and do that. And try to release that amount, just that amount na hindi magkaka-damage, hindi magkakapinsala, hindi mababaha, yung kaya nung actual na outflow na hindi na abala yung mga downstream communities. In other words, let's try to get the levels as low as we can without affecting the downstream communities bago pa dumating yung malaking ulan. Because from what we are looking at, it really looks like this storm is more about flooding. May hangin ng konti, but it's not to the extent of the other super typhoons that we have seen so far. So again, water level seems to be the key factor for Christine. All right, so please carry on. That's all, Mr. President, all right. for my presentation. Okay, thank you. Now, the OCD, I think, has some information to provide us. Good morning, Mr. President and Cabinet members. So, may I have the presentation, please, for Office of Civil Defense. Next slide, please. So, the scope of the presentation would be the situation overview, and then the humanitarian effects, the response, and the gaps. Next slide. This has already been presented by the Pag-asa. So next slide, please. So basically, Mr. President and Cabinet members, you've seen already in the reports that the massive flooding and unprecedented flooding happened in Region 5. Although, because of the massive or the circulation and the rain band, it also affected other areas. You would see that the darker parts are the severity of the flooding events, specifically in Region 5. And if you would look at it, more than 23,000, more than 150,000 has been affected. Next slide. And in terms of casualties, very minimal as of this point in time. And there was already the suspension of classes and the declaration of state of calamity. Next slide. And in terms of status of lifelines, as of this point in time as well, as of reporting time, still as minimal as that. But I think the most important thing to look at, and especially and as the reports come in or the information comes in, it would be the damages on agriculture and even of the livelihood assets of the people. Next slide. Yes, sir. Can we go one back? Yes, sir. One page back. The previous slide, please. All right.
this is yung status of lifelines is something important that we have to monitor na mabuti. Simply because we are going to have to go into the storm affected areas at some point. So what we have to know for our own people is what are the roads that are possible, what are not, what need to be opened, i-prioritize natin. Kasi as it is already, 93 out of 106 road sections are not possible. Seaports out of 34 in Calabarzon are non-operational. 34 out of 34 are non-operational. 10 out of 10 bridges in Region 5. So talagang it's isolated. The whole region actually is to a great extent is isolated. So basically, some of the inactivity of the seaports and other communication lines were precautionary measures that has been undertaken. And well noted, sir, on what you've mentioned, that we're still going to see more of the effects later on as the